Mga dapat gawin sa pagsalubong sa Chinese New Year. Ang Chinese New Year po ay isa sa pinakamaswerteng panahon para po sa paggawa ng mga ritual o sa paglalagay ng mga pampaswerte. Ito po ay pinaniniwalaan na isa sa pinakamahusay na panahon o araw para sa mga yan. At ang 2025 po, ito po ay taon ng manifestation o taon na maaaring maibigay sa atin or matupad ang ating mga hiling. Kaya't marami po ang naglalagay ng pampaswerte at gumagawa ng ritual. At para po doon sa mga nagnanais ng business expansion or paglago ng negosyo, pwede po ninyong gawin ito habang sumasalubong kayo sa bagong taon. Nagdudulot po ito ng mga good luck energies para sa ating mga negosyo. Kung nagnanais kayo na lumago ang negosyo ninyo, gawin niyo po ito. At para po doon sa comment ni ma'am tungkol po sa paglalagay niya ng yoka dahil ayon sa kanya ang kanyang snake plant ay ninakaw. At meron daw siyang mga negative neighbors kaya naglagay siya ng yoka. Ang yoka po ay isa sa pinakamahusay na halaman pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa nagmamay-ari dito. At hindi lamang po proteksyon ang naibibigay niyan sa inyo, umaakit din po yan ng good luck energies. Makakatulong po ng malaki yan, lalo na kung may negosyo kayo. At yan ay nakalagay sa south area. Kung gagamitin ninyo yan bilang pangontra at ilalagay sa labas ng tahanan ninyo, okay na po yan. Pwedeng-pwede yan ilagay dyan, lalo na kung may nakikita kayo na dapat naman talagang lagyan ng pangontra. At sa mga comment po na ano ang cure, pwede ka pong maglagay ng halaman na snake plant or mga halaman na patulis ang dulo. At para po doon sa nag-comment na north area, yung kanyang area, na mayroong kalsada at kanal sa ilalim or creek, pwede ka pa rin pong maglagay ng snake plant dyan. Ilagay mo sa square na lalagyan at talian mo yan ng red ribbon. Sapagkat ang snake plant po ay po pwedeng gamitin sa maraming paraan. At kapag ganyan ang sitwasyon, tututukan ng snake plant ang negative energies. Kaiba po yun sa mga naglagay lang ng snake plant sa north. Walang ginagawa ang snake plant doon kundi i-overpower ang area. Napakataas po ng wood energy ng snake plant. Kahit kung ilalagay nyo sa north yan na wala naman dahilan, magdudulot po yan ng imbalance, kaya minamalas ang naglalagay. Ngunit kung meron ka pong kinukure o kailangan gamitin ng snake plant bilang pangontra, pwede po yan. So kahit saang area pa yan, basta may nagpayo sa'yo na kinakailangan sa area yan, pwede po yan. Magkaiba po yung inilagay lang sa area dahil maaaring wala siyang mapaglagyan or hindi niya alam kung saan dapat inilalagay. Ang bawat halaman, lalo na po yung mga powerful plants kagaya ng snake plant o yung may mga pointed leaves, ay pinag-iingatan po yan. Malalakas ang enerhiya nila, kaya dapat alamin ninyo kung saan sila ilagay bago ninyo yan bilhin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ritual po para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Ang paglalagay ng red bean sa mangkok at sasamahan ito ng 20 pesos na coins ay nagdudulot po ng swerte. Ang beans ay isa sa pinakamaswerteng pagkain na dapat meron tayo. Maaari itong ilagay sa garapon kahit hindi mo lutuin. Maglagay ka lang nito sa tahanan mo. Ilagay mo sa garapon, ilagay mo sa mangkok, lagyan mo ng 20 pesos na coins at ilagay mo yan sa dining table mo. Kasama ang mga pagkain at prutas kung naghahanda ka. Kung naghahanda ka po sa Chinese New Year, isama mo po ang isang mangkok na maliit lang na red beans at lagyan mo yan ng 20 pesos na coins. Ibaon mo sa gitna yung 20 pesos na coins para hindi ito makita. Nagdudulot po yan ng swerte.
Pwede rin ihalo po sa mga dishes natin yung red beans dahil ito ay pinaniniwalaan nila na mag-a-attract ng wealth at abundance para sa atin sa buong taon. Kaya't hindi po nawawala ang paglalagay ng iba't ibang uri ng beans sa tahanan kapag sumasalubong ka sa bagong taon. Kung nagnanais ka naman na munggo ang ilagay mo o yung kulay green, dahil ito lamang ang meron sa malapit sa inyo or ito lamang ang meron ka, pwede mong gamitin ang munggo. Lalagyan mo lamang yan ng 9 coins. Tandaan nyo po, kung red beans ang gagamitin mo, 20 pesos na coins ang ilalagay mo dyan, isa lang. Ilagay mo sa gitna, tambunan mo ng beans. Ngayon po, munggo lang ang meron kayo, pwede pa rin gamitin yan. Palakasin mo yan gamit ang 9 coins. At ilagay mo rin sa mangkok na maliit or baso, pwede po. Ilagay ninyo. Yung hindi po siya punong-puno. Kailangan po may space pa siya para doon sa mga wealth energies na paparating. At yung mga bigas natin, ngayon Chinese New Year po, pinakamahalaga kung meron kang rice grain dyan sa tahanan mo, yung bigasan mo na lang ang gamitin mo. Kung meron kang malaking bigasan, pwedeng yan na lang ang enhance mo. Lagyan mo yan ng dahon ng laurel at lagyan mo rin ng 20 pesos na coins ngayong Chinese New Year. So gagawin mo yung paglalagay ng 20 pesos na coins at laurel sa 29 na po, mismong araw na ng Chinese New Year. Ang beans po ay 28 ng hating gabi. Dapat po meron na yan sa pagsalubong natin sa bagong taon. Yung sa mga bigasan po natin, lalagyan ng dahon ng laurel, 1 peraso lang at 20 pesos na coins. Sa 29 na yan gagawin sa mismong araw na ng Chinese New Year. At umaga mo yan gagawin dahil ang morning po o yung umaga, yan ay pinaniniwalaan na bumibisita po ang mga wealth god sa tahanan natin. Kaya isa sa pinakamaswerteng oras ay umaga. So umaga mo po siya ilalagay. Bago mag-12, pwede mo po ilagay yan sa bigasan ninyo. Sunod, para naman po sa ating mga altar, lalagyan din po natin yan ng pampaswerte. Kumuha kayo ng 3 bawang, buong bawang po, 3 peraso. Ilagay ninyo sa maliit na lalagyan, sa mangkok, or po pwedeng sa baso na kasya yung 3 peraso ng bawang. Ilalagay nyo po yan sa altar na kung nasaan yung mga wealth god. So kung meron kayo mga laping Buddha, General Quan Kung, o kung ano po yung meron kayong wealth god o mga pampaswerte, pwedeng maglagay ng 3 buo po, 3 buo ng bawang, ilagay ninyo yan sa mangkok, platito or baso, ilalagay nyo po yan sa altar. At huwag nyo pong aalisin yung bawang dyan. Dyan na yan. Yan po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte at nagiging offering po yan para sa mga wealth god. At para po doon sa mga nagnanais ng business expansion o paglago ng negosyo. Habang kayo ay sumasalubong sa Chinese New Year, magpakulo ka ng sinaing. Kailangan po bago pa sumapit yung alas 12, nagsisimula ka ng magsaing para pagtungtong ng alas 12, kumukulo na ito. Ito po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng paglago sa negosyo. Malaki po ang maitutulong niyan, lalo na doon sa may mga negosyo na nagkakaroon ng paghina o nagkakaroon ng pagbagal. Maging doon sa mayroong mga competition o mataas ang kompetisyon sa kanilang negosyo, kaya nagkakaroon ng paghina. Sunod, kabilang din po sa mga pampaswerte na dapat meron ka sa tahanan mo at ito ay makakatulong sa mga anak mo o sa mga tao na mayroong networking business. So kung meron kang mga online business, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Paglalagay po ng lucky bamboo na nasa tubig, ilagay mo yan sa west area ngayong 2025. Magdudulot po yan ng swerte at maaaring makatulong yan sa mga anak ninyo na nag-aaral pa o yung mga
nag-e-exam. So kung nais makapasa, pwedeng maglagay ng lucky bamboo na nakalagay sa tubig at kailangan po ilalagay yan sa west area. Malaki ang matutulong yan. Maging sa mga may networking business, makakatulong din po yan sa inyo. At huwag pong kakalimutan ang front door natin. Maglagay po kayo ng asin sa likod ng front door. Nagdudulot din po yan ng swerte at kumukontra yan sa mga negative energies, lalo na kung marami kayong bisita. Kung minsan po kasi, marami tayong tinatanggap na bisita tuwing mayroong okasyon sa tahanan natin. Naiiwan po yung mga negative energies na minsan ay nadadala nila mula sa labas. So kapag ganitong season or ganitong panahon na sumasalubong tayo sa bagong taon, marami tayong bisita or sumasalubong tayo ng Chinese New Year, marami tayong bisita, maglagay ka ng asin sa likod ng pinto, ilagay mo sa mangkok o ilagay mo sa baso. Kailangan po meron ka niyan para yung mga good luck energies na nandyan sa tahanan mo, hindi sila mahaluan ng negative energies. Kaya't ang nangyayari, kung minsan po may nakikita akong ganito, yung naghanda ay nagkaroon pa siya ng struggle pag alis ng mga bisita. Nagkaroon ng away, nagkaroon ng gulo, hindi siya sinuwerte. Kung minsan po may ganun, may nakikita akong ganun, na yung naghanda, siya pa yung na-struggle. Sapagkat yung mga inibitan niya umuwi ng maayos. Yung naiwan sa kanya, bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa tahanan. So hindi po maganda yon, lalo na kung sumasalubong tayo sa Chinese New Year o maging sa bagong taon man yan. Kaya't maglagay ka ng pangontra sa likod ng pintuan mo. Ang mga ritual na ito ay ilan lamang po sa mga pampaswerte na po pwede ninyong gawin kapag kayo po ay sumasalubong sa Chinese New Year. Maaari ito makatulong sa inyo or maaari ito magdulot ng swerte, lalo na kung tama ang pagkakagawa ninyo. Huwag po natin kakalimutan, wala namang masamang gumawa or sumunod sa mga pampaswerte, lalo na kung tayo naman ang makikinabang dito. Happy Chinese New Year po sa lahat ng subscriber ko at sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat po.